Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Tito Logs TV. So, kung nakita nyo sa mga nakaraan kong video, nag-propose po ako na mag-alaga ng ng Rhode Island chicken. So, ngayon yung pinoproblema ko yung paggawa ng malaking bakod, kasi pag lumaki na yung mga chicks na binili ko, yung mga sisiw na binili ko, dapat siya ilagay sa mas malawak na kulungan. Tapos lalagyan ng kubo sa loob ng kulungan. So ngayon napaisipan ko na bumili ng yero. Ang mahal pala ng yero, guys. Ito nakikita nyo, dito ako ngayon sa junk shop. Yung junk shop na to, nagbebenta siya ng mga scrap na mga rough, mga yero ba. Pero itong mga nakita ko dito sa junk shop na mga yero, mas medyo okay pa siya, maganda pa siya. Pwede pa nga ito gamitin sa gawa ng bahay. So ayan, ito yung napili ko. Bumili ako dito ng Coloroff. Ito yung pinaka first class na bubong sa bahay. Mabigat siya, guys. Umabot siya ng 169 kilos. Computin nyo na lang, 169 kilos, nasa 30 pesos per kilo. Umabot siya, guys, ng 5,000 mahigit. Yan, ito yung motor na pinakyaw ko. Pinakyaw ko itong motor para ikarga yan dito, papunta dito sa area na kung saan ako gagawa ng chicken cage. Pinakyaw ko siya ng 200 pesos. So ayan, so itong yero na nabili natin, medyo mahal. 5,000 plus yan. Mahirap talaga magumpisa pag magninegosyo ka, gagasto ka talaga muna bago ka kumita. So ngayon, gumasto tayo ng 5,000 yero pa lang, guys, ha. Kasi per kilo to na nabibili ko sa junk shop. Ayan, ididiskarga na natin yan dito, papunta dito sa area kung saan dito ako gagawa ng kulungan na malaki. Ayan, dito kinarga dyan ang nagmumotor. Yung nagmumotor na yan, before sa akin yan nakatira. Pero ngayon nagmumotor na siya, namamasada siya ng motor. Hindi na siya sa akin nakatira, kasi kumikita na siya. Ganyan man talaga si Tito Logs, palaging nagsasagip ng mga tao na naghihirap. Pag kumikita na, sila nang kumikita, wala na, umaalis na. Hindi naman siya umalis sa akin, hindi ko naman siya pinaalis. Talagang lang siya, nag-stay sa akin habang wala pa siyang income. So nung maka-drive siya ng motor, ayan, humanap na siya ng kanyang titirahan. So ito, siya yung nasakyan ko, pero namasahe pa rin tayo dyan sa kanya. Kasi naghahanap buhay din yan yung tao. Hindi siya makabuhat kasi stroke patient yan din. Ako na lang nagbubuhat niyan papunta sa area. Ang bigat, guys. Bawat isang peraso, bawat isang ply ng pligo ng ng yero na to, parang umaabot ata to ng 10 to 15 kilos ata yan. Tapos napakainit pa yung panahon, guys. Laban lang tayo para sa pangarap. Kulang-kulang talaga yung paggawa ng chicken cage. Palagay ko abutin to ng mahigit 10,000 to 15,000 yung paggawa ng chicken cage. Buti na lang, guys, merong nagpautang sa akin kasi yung pera ko hindi umabot. Hindi aabot talaga yung pera ko. Ayan, makikita nyo dito, oh. Ito yung area of jurisdiction. Ika nga, yan nasa 100 square meter ata yung inoccupied ko na bakuran para sa mga manok. Tapos dito sa may sa may banda dito sa may banda puwitan ng tangkal ko, lalagyan ko diyan ng yon. Lagyan ko siya ng kubo-kubo. At pagkatapos, guys, kinulang pa yung aking, nakita nyo naman, ibang yero na naman to. Ibang junk shop din yung pinuntahan natin. Akala ko dito sa pangalawang junk shop mura.
makikita nyo dito yung binili kong mga yero is ay yung mga ordinaryo lang, yung maninipis na yung binili ko dito kasi ano ako doon napamahal eh. Akala ko makakaano ko dito balato, makakabarato. Yun pala, yung kilo dito ng unang junk shop na pinuntahan ko at saka dito sa pangalawang junk shop na pinuntahan ko, pareho lang yung kilo, nasa 30 din yung kilo nila. 30 per kilo din. Kasi kikiluhin yan. Hindi yan bawat piraso na ano na yung presyo. Makikita nyo guys diyan may mayroon na kubo sa loob. Yung nabili naming yero, yan na may kulay blue na ginawang pintuan ni Toto yung pinsan ko. At pagkatapos guys, hindi pa diyan natatapos. Kasi sa taas, sa kalahati ng chicken cage na to is maglalagay tayo ng fish net. Akala ko yung fish net mapapamura din tayo. Ayun, napamura nga ako sa presyo din. Bumili ako ng 60 meters. Yung ginastos ko dyan is nasa 3,000 plus. Kasi nga umabot ito suma total yung yung ginastos ko dito sa aking chicken cage is kulang-kulang 15,000. Kaya yung pera ko is 6,000 lang. Buti na lang may kaibigan ako na nagpautang sa akin. Sabi niya, kailan mo babayaran? Kasi nga, ko lang siya, sinabihan ko lang siya na within this month or within the month of May, kailangan daw may sauli ko yung hiniram kong pera. Humiram ako ng pera sa kanya guys ng 10,000. Kasi nga, naman siya, nagpapa-lend ng money, nagpapautang siya. Yun lang, may porsyento. Nasa 12% yung yung tubo niya. Kasi gusto ko talaga to matapos na kasi naumpisahan ko na tapos hindi ko tatapusin, parang hindi maganda. Tapos yung mga sisiw doon sa bahay, yung mga ipot nila ba, yung mga tae nila mabaho na, umaabot na sa kwarto yung amoy, yung baho. Kasi guys, yung paggawa ko ng kulungan din ng baboy ko, ayun, more than 20,000 ata yung nagastos ko doon kasi semento yun. Pagkatapos dito naman sa kulungan ng manok ko, kasi yung mga taong titingin dito, hindi talaga yan makapaniwala. Kasi yero pa lang, pag yero pa lang guys, mahal na. Yung yero, nakikita nyo naman, quality. Yan, makapal. Pati itong fish net. Tapos gagawa pa ng kubo sa loob. Yan, kulang-kulang 15,000 talaga yung gagastusin dito. Pagkatapos yung bamboo, nakikita nyo dito maraming bamboo. Pero maliliit yan na bamboo, pang lechon baboy lang yan. Pero yung nabili kong bamboo guys, yung malalaki at saka mahaba. Tapos labor, yung bamboo na nabili ko is 20 peraso, 70 pesos kada isa. 70 pesos. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kubo guys, sa loob ng kulungan ng manok. So dito paggabi dito sila ilalak ko diyan sa paggabi. Pag naman, pag umaga papakawalan ko siya dito. Sinicure ko talaga yung kulungan nila kasi nga maraming aso dito guys, baka kainin sila ng aso. Iwas sa aso, baka kagatin. Tapos yung mga tao, mga bata, kasi masilan tong mga manok na Rhode Island chicken, dapat kasi hindi yan nadidisturbo sila. So kaya ginanon ko, sinicure ko sila, binakod ko talaga sila ng matibay. Kasi yung sabi ng binilhan ko, dapat yung bakod mo hindi napapasok ng mga iba't ibang hayop at saka iba't ibang tao. Kasi madali daw to mahawa sa sakit. Yung taong may sipon, dapat hindi yan hahawak sa manok na yan. Kasi madaling mahawa daw yung manok na to. So ayan guys, thank you for watching. See you on my next videos. Bye bye.